Yana, maniningil na sana ako. Kunin ko na ang pera na hiniram ninyo. Kailangan ko na kasi. Wala pa po kaming pera, Aling Beth. Hindi pa kasi magaling ang asawa kong si Tan. Nako, hindi ko na problema yan. Kailangan ko ang pera. Kung hindi kayo magbabayad, kunin ko na lang ang lupa ninyo. Tan, ano ang balak ninyo? Ilang buwan na at hindi pa rin kayo nagbabayad ng utang ninyo sa akin. Kung hindi kayo magbabayad, kunin ko na lang itong bahay ninyo. Tan, sinisingil na tayo ng mga tao sa utang natin at si Aling Beth, kinuha na ang lupa na natitira sa atin. Ano na ang mangyayari sa atin, Tan? Nawala na sa atin ang lahat. Dito muna tayo pansamantala lang. Pag gumaling na ako, babawiin ko ang nawala sa atin. Pumasok na tayo sa bahay. Sige. Oh, kumain na kayong para makapagpahinga na. Ma'am, baka po pwede magtrabaho dito sa inyo, kahit taga-damo lang. Ay, pasensya ka na. Wala kaming bakante ngayon eh. Ang sakit na ng tiyan ko, nganganak na yata ako. Oh, sige, mauna na ako at andito na ang asawa mo. Magandang umaga po. Makikiusap sana ako sa inyo kung pwede po makautang ng sardinas kahit isa lang. Ay, pasensya ka na. Hindi ako nagpapautang dito. O, kumain ka na, Yana. Kaso pasensya ka na at asin at mainit lang na tubig lang ito dahil wala ako mautangan ngayon. Wala ka ba talagang ibang paraan, Tan? Ito lang ba ang ipapakain mo sa amin at sa mga anak mo? Hawakan mo itong anak mo. At ako maghahanap ng makakain at pangbaon ng mga bata. Aling Lorna, baka po may pwede matrabaho dyan sa inyo. Pwede po ako. Sige, meron tamang-tama. Ikaw na lang magdamo ng mga rose ko at magpupula na lang ako. Ito lang ang nabili ko sa pagtrabaho ko sa buong araw. Pang isang kainan lang namin ito.